Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay medyo matindi na may kaugnayan po dito sa direktor na si Daryl Yap, no? Talagang may kalalagyan po siya, mga Kadabarkads, dito po sa latest update natin. Dahil meron na pong magsasampa ng kaso, ayan na, kabahan na po siya. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin etong post ng APT Entertainment tungkol sa The Kingdom. Sabi nga dito, Bossing Vic Soto official in his dramatic actor era, definitely a must watch. So eto po, Vic Soto like you've never seen him before. Ibang Vic Soto po ito. Vic Soto's first serious role is like. The performance of Bossing proves his versatility as an actor. Vic Soto's dramatic turn is a revelation. Galing ni Bossing. Yes, no? Kahit wala po siyang nakuha, mga Kadabarkads, na parangal mula po sa gabi ng parangal para sa Metro Manila Film Festival, tayo po ang tunay na hurado. Tayo po ang tunay na jury na nakakita po ng husay ni Bossing Vic Soto sa pagganap, no, sa pagganap dito po sa The Kingdom. Tayo ang tunay na hurado, tayo ang tunay na jury, mga Kadabarkads. Samantalang, narito naman po ang update ng Media Bites at Kapatid Insider. Tungkol po dito sa news anchor na si Cathy Yang is taking a new step daw in her career this 2025. As Yang is set to take her post as head of programming of Signal TV, in her social media accounts, Yang is grateful for the opportunity given to her. On top of my on-air roles as anchor and host, I am now head of programs at Signal TV Inc. under Media Quest. Wow, congratulations naman, ano? Sabi pa niya dito, she added hitting the ground running, met the team to plan for creating compelling content for the channel in partnership with all media assets under Media Quest. Yang is also set to anchor a new business team program on One News, similar to her former program Market Edge on ABS-CBN's English Team News Channel ANC. Congratulations naman dito kay Cathy Yang dahil talaga naman pong nagle-level up na po ang kaniyang position dito po sa Media Quest. Nakakatuwa naman. Samantalang nireveal naman po sa News 5 YouTube channel ang big project na gagawin po ng ating mga singing queens. Napag-usapan nga doon na meron daw silang malaking project ngayong 2025. Isang malaking collaboration daw ito, mga Kadabarkads. So ano kayong project yan? Sana nga ay mabigyan sila ng opportunity, no, sa acting, 'di ba? Dahil deserve naman po ng mga singing queens natin na ipamalas or i-showcase yung kanilang mga talento, hindi lang po sa pagsayaw, hindi lang po sa pagkanta, dahil meron syempre ang natatanging mga talento na dapat nilang ipakita, di po ba? And nakakatuwa lang dahil ang Itbulaga talaga naman pong sila po ay yung talento nila talagang hinahasa, pinapalabas po talaga ng TBJ Production. Binibigyan sila ng pagkakataon nang sa ganoon, 'di ba? Ay sumikat at makilala sila dito po sa Itbulaga. So napakalaking tulong talaga ng Itbulaga sa mga katulad ng mga singing queens, 'di ba? Na talaga naman pong ang entablado ng Itbulaga ang nagpapakilala po sa kanila nationwide or mapa worldwide. Samantalang isang anak naman po ng Dabarkads, mga Kadabarkads, ang nagtungo na po sa isang law firm para magsampa ng kaso. Ayan na po, sinasabi ko na malaking gulo ito, mga Kadabarkads. Malaking gulo itong ginawa po ni Daryl Yap. Ayon nga po sa anak nitong si Richie De Horsey na si Alexis John Ray, sabi niya po, ikaw na bahala sa akin, mahal na poong Nazareno, ikaw lang ang sandigan ko. Sana itong laban na ito maipanalo ko. So yan na po, mga Kadabarkads, umaati kabong nabakbakan kay anak pa lang po nito ni Richie De Horsey, ha, hindi pa po to
yung sa mismong Tito Vic and Joey dahil mas matindi po yun ha. Ito pa po yung kanyang post sa kanyang Instagram. Tatay Richie the Horsey aka Richard Reyes. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Kakayanin ko tong pagsubok na to. So talagang ipaglalaban niya po, no? Dahil patay na nga po itong kanyang ama, ganito pa po at hinuhukay pa yung mga issue na matagal na pong tapos. Kaya naman deserve lang po talaga ng kanyang ama ng katahimikan at malinis yung pangalan. Although tapos na ang kasong ito pero pilit pa rin po talagang hinahalukay. Kaya ito pa po yung isa Meeting muna Daddy Richie the Horsey, ikaw nang bahala sa akin. Lalaban ako para sa iyo. Hindi ako aatras, ayoko bastusin ang pangalan mo Daddy. And makikita natin sa background na to ang Divina Law na kung saan ay dyan din po galing yung abogado ng Tito Vic and Joey nang sila po ay nakipaglaban para po sa trademark na Itbulaga. And eto nga po mga Kadaver Cats, yung latest po na post ng anak nitong si Richie the Horsey. Finally, nakita niya na po at nakamiting niya na ang kanyang abogado na gagamitin po dito sa kanyang pinaglalaban na kaso. Ito pong si Attorney Buko, ayan po, with Attorney Buko. So yan po ang napakagaling na abogado ng Tito Vic and Joey na hawak ng kaso po na isasampa nitong anak po ni Richie the Horsey. So eto na mga Kadaver Cats, eto na po ang simula ng labanan. And for sure, ito rin po ang gagamitin at kukuhanin ng Tito Vic and Joey para po ipaglaban din yung kanilang right dito po sa pelikula or movie na binabalak po nitong si Daryl Yap. So hindi naman talaga kaaya-aya, hindi po maganda at nasasaktan po syempre itong anak po ni Richie the Horsey na yung ama niya nga nananahimik na po, namatay na nga. Pero ito, ang issue nagsisirculate pa rin sa lahat ng social media platform sa pamamagitan po ng paggawa ng movie na yan na kung saan ay inire-remind lamang po sa mga tao yung matagal na pong tapos. 'Di ba? So samot-sari na naman po ang lalabas diyan ng mga komentaryo ng mga netizen na hindi po alam yung totoong nangyari. So ito nga naman po ay medyo nakaka-stress and very painful sa side ng mga inaakusahan, ng mga akusado. So ang TVJ nananahimik lamang po yan and for sure gumagawa na po yan ng hakbang kung ano yung mga possible na pwede na lang isampang kaso dito po kay director na nagpapaingay sa nangyari pong issue nitong mga nagdaang mga panahon. 'Di ba? Hindi po matatahimik ang TVJ. Alam po natin kumilos yan. Yan po ay nakikiramdam lamang ng mga pwede nilang gawing hakbang. Ganyan po ang TVJ, malalim po sila. Tahimik, nakakatakot pong gumalaw ang mga tahimik na tao. So ano pong masasabi ninyo sa ating update mga Kadaver Cats? Don't forget to like, share, comment, and subscribe.